May presentation po kami. Ayan. Sige po. Ano po natin? Ayan, next natin. Ayan. So, my name is Laila Jane Vargas Apego po. Na-mention na po ni GM na yes po, I am a full-time HR manager po sa isang fashion retail industry po sa UAE. Ayan. So, ang trabaho ko po doon, I started as training manager. Then afterwards, I got promoted hanggang naging HR manager po ako. Ayan. And, sige pa. Ilang years ka na sa Dubai? Lai? Sa 13 years na po 13 ako sa years ka na sa UAE. Recently lang. Ayan. Wow! Ikaw ba yan? Ikaw yan? Teka! Richard Gomez ah. Ako si Edwin Apego, dati ko akong seaman for Dati. 16 years. 16? Wow! 16 years. Bali, Oh, salamat po. Ako po si Edwin Apego, dati po akong seaman, licensed second officer po ako sa barko, sa oil tanker. And, Wala ka paliwanagan eh. Ang galing. Yes po, si Fader po siya. And actually, he's a second officer po sa barko. And for 16 years. Wow. Actually, sa pagbabarko niya po, actually, pangarap po niya talaga yung pagbabarko. Yes. At ang pangarap niya talaga ay maging kapitan up until na-found namin itong JC at hindi na siya naging kapitan kasi pinatigil ko na po siya sa pagbabarko. Uy! Grabe! Yes. He's actually a breadwinner po ng family. Ayan. and dito po sa pagbabarko, dahil nga po, pangarap ko yung pagbabarko, na-provide ko po sa mga kapatid ko yung kanilang pag-aaral. Nakapag-provide po ako ng financial sa aming pamilya. And, Yan na. Ayan, mahihain mo talaga siya. Actually, siya po ay breadwinner, nakapagpaaral ng mga kapatid at nakapagpagamot ng magulang because of pagbabarko po. And actually, kanina habang nasa nasa likod kami, kanina niya pa po, ang ganda po ng sasabihin niya, sa totoo lang. Na sabi niya sa pagbabarko, dahil nga pangarap niya to, akala niya po kapag nagbabarko is maraming bansa na nararating, so napupuntahan naman nga po niya, kaso nga lang hanggang dagat lang po siya. So marami po siyang nakikitang mga bansa, yun nga lang, dagat po ng bansang yun. Ayun. And sa pagbabarko po niya na to is actually ang sobrang kumbaga kumikita po siya ng malaki kasi nga po second officer po siya. Meron po siyang ranggo sa barko. Yun nga lamang po is, syempre, alam naman po ng mga OFW dito, of course, mga seaman po, wala po talagang oras sa pagbabarko. So, marami pong mga, yung sinasabi niya po sa akin kanina, ako na lang po magsasabi, maraming mga Pasko, birthday, lahat ng mga holiday, wala po siya sa family nila. And it's very rare po talaga na makapag-celebrate siya together with the family ng mga special occasions. Kasi nga po, dahil nga siya po yung breadwinner, is kailangan po talaga na lagi po siyang nasa barko kasi may pinag-aaral po siya at meron po siyang may sakit na tatay. at ang pinakamatindi po doon, nung namatay po yung tatay ko,
hindi po ako makababa. Dahil nung nasa gitna kami ng dagat, kung itatapon naman daw ako, mahirap akong lumangoy pabalik. Kaya po, yun na lang. Namatay po yung father niya, hindi po man lang niya nakita. Gawa po nang siya po nga ay, nung namatay po is nasa gitna po talaga sila ng biyahe that time at wala po sila sa pier. So, kumbaga po, malayo pa yung pier, nailibing na po yung tatay niya bago pa po ma-reach yung pier. So, yun po yung mga something na, kumbaga, nakakapag-push sa kanya na talagang napapaisip po siya na napapaisip magnegosyo. Lalo na kapag maalon. Pagka sobrang alon po, ayan. So, yan, magdi-discuss na po kami ng business. Ayan. So, kami po ay 10 years na mag-boyfriend and girlfriend and after 10 years po. Nakakapunta po ako sa barko niya. Ayan, before. Ayan, years po kaming mag-girlfriend and boyfriend. Then, after 10 years po, nagpakasal kami. Then, 8 years na po kaming kasal. So, 18 years na po kami as a couple. Pero sa 18 years na yon, siguro po mga 30% pa lang po talaga yung nagsama kami. Kasi po yung aking kontrata ay 9 to 10 months. Kaya po, konti-konti na po talaga yung oras namin magkasama. So, minsan 2 months po, medyo nakakatatlong buwan, medyo wala nang... At nag-aasikaso pa ng mga papers. Nag-aasikaso pa ng mga papers. And bago po umalis, talagang yung gagastusin, kailangan mo nang iutang sa mga katulad kong OFW na si Man, mapipil nyo ito na kailangan na umalis kasi medyo maubos na. So, 10 months na kontrata, tapos ang uwi po niya, pinakamatagal niya pong uwi is 2 months po. Kasi after 2 months, ayan na, yung naipon po ng for 10 months, nauubos po yan talaga. Totoo yan. Parehas po kaming OFW, manager po ako sa UAE. Maganda po yung sahod ko doon and ganun din naman siya. Pero 1 month lang po yung naipon namin. Yun po yung totoo. Kasi syempre, as OFW, kami po yung nagpo-provide sa family niya, sa family ko. So syempre, pag umuwi po kami dito, alam po ng lahat na may pera kami. So kami lahat, ayan. So, at marami pa rin naman kami mga bayarin. So, minsan po talaga 1 month, maximum na yung 2 months. 2 months po kailangan na nagkukulbitan na po kaming dalawa. Kailangan na namin umuwi. Bumalik ako sa ibang bansa. Tapos siya po, kailangan niya nang bumalik sa pagbabarko. Kasi nga po, wala na kaming budget. And yung first month po ng sahod niya minsan, hindi po minsan, most of the time po talaga na nakaka-cash advance na po agad. Kasi nga po, nauubos po siya agad. Nakaka-relate ang maraming OFWs at seafarers. Opo. Yun nga po, every time, lagi namin napapag-usapan, kailangan namin ng extra income, kailangan namin magnegosyo. Yun nga lang, hindi po namin talaga alam kung ano yung negosyo na sisimulan namin. Kasi, ang nasa isip ko po, ako personally as OFW, ang nasa isip ko, kapag ka sinabi mo kasing negosyo, kailangan mong umuwi ng Pilipinas para ikaw ay magnegosyo. Kailangan mong mag-for good, kailangan mong umuwi na at asikasuhin yung negosyo mo. Kasi naniniwala ako, hindi po talaga umuunlad kapag ka ipinapaasikaso mo lang sa kamag-anak. Hindi po talaga yung effective. So never po namin na-try na magsimula po kami ng business tapos ipapaasikaso po sa kamag-anak. Kasi ako po personally talaga hindi po ako fan po ng ipapaasikaso ko sa kamag-anak ko, magbibigay lang ako ng puhunan. Kasi feeling ko po talaga, pag naging successful yung business na yon, baka hindi na ibalik sa akin. So sayang lang, diba? So, kumbaga, ano po, so lagi namin napapag-usapan every time na po kami, maghihiwalay na kami. Actually, may trauma po ako sa airport. Ayan, opo, every time na nakakakita po ako, kasi for 18 years, no, laging every time na makakakita po ako ng airport, ang sakit po sa heart. Sobra, yung parang
kahit signage lang ng airport GM, sobrang masakit po yun sa akin. Kasi parang feeling ko laging masarap pag susundo, pero sobrang lungkot pag aalis. At parang dahil nga wala tayong iba, kami nga po, ayan, dahil kaya po wala po kasi kaming ibang option, kasi nga po OFW po kami, kaya parang tinatanggap na lang namin lagi yun, na atatagan mo na lang yung loob mo. Kasi marami kang pangarap, yung marami kang gustong mabilis, marami kang gusto. So parang feeling namin, kailangan mo na lang talagang tatagan yung loob mo para makuha mo lahat ng pangarap na yun. Kasi nga, kahit na mag-usap, ilang taon na namin pinag-uusapan, kailangan natin ng business, pero hindi po talaga namin alam anong negosyo yung maganda. Gawa po ng hindi ko mag-give up yung trabaho ko kasi maganda po yung trabaho ko. Lalong hindi naman po siya mag-give up kasi maganda rin po yung trabaho niya. Sinong mag-for good sa amin? So, puro usap lang po ng puro usap up until, ayan. Ito na,